Tiniyak ng Pangulong Duterte na magkakaroon ng katarungan ng pagpatay sa maginang Sonia at Anthony Gregorio na napatay matapos sa pagbabaril ng pulis na si Senior Master Sergeant Jonel Nuesca. Pinatitiyak din ng Pangulo sa PNP na hindi mapapalaya si Sergeant Nuesca at dapat wala itong piyansa. Narito ang Pangulo. Should not be allowed to go out because double murder yun eh. Double murder is a serious offense, a grave offense. So from the time you are arrested up to the time that you are hailed to court to answer for the death of those two persons, innocent ones, walang bail ka. So pag nahuli ka, diretso-diretso na yan. And I don't think that you can escape the rigors of justice because nakuha sa TV, pati ako napanganga. Kawala-walang kwenta. That's unfair and brutal masyado. Samantala, naniniwala rin ng Pangulong Digong matapos mapanood ang video na may mental illness. Umetopak sa ulo si Sergeant Nuesca at sa ganito ay nasabi nito nga pake ito ng COVID dahil masyadong brutal ang kanyang ginawa. Nakuna ng video ang pamaril ni Nuesca sa mag-ina at ito ay nag-viral sa social media na umani ng pagkondina sa iba't ibang sektor ng lipunan. Narito muli ang Pangulo. Yung mga tao na masakit, may sakit sa ulo, dapat yung pulis ang na-COVID ang buang. Pakainin ninyo ng COVID yung ulol na yun. Kinuwestiyon naman ni Pangulong Digong Duterte ang kakayahan ni bayan mo na Congressman Carlos Zarate na mapaaral ang kanyang anak sa Europa. Bit-bit ang mga dokumento isiniwalat ng Pangulong Digong na may anak si Zarate na nag-aaral sa Europe kahit wala naman daw umanong sapat na pera ang mambabatas. Kung ikakatwira naman niya ni Zarate na pinag-aaral ng kanyang ina ang anak niyang si Sandro, nagtataka raw ang Pangulo kung saan humugot ng pera ang kanyang pamilya gayong 2002 pa nang huling mag-apply ng permit ang pamilya Zarate para sa negosyo nila noon. Kaya hamon ng Pangulo kay Zarate na sagutin ang kanyang mga katanungan kasabay ng paiwatig na galing umano ang pondo ni Zarate sa koleksyon ng makakaliwang grupo. Narito ang Pangulo. Europe, doon nag-aaral, tapos sabihin ginagastos ng lula. Ayaw ko na lang, I would not mention names. Biro ka kasi walang income ang nanay mo, matanda na. So ikaw talaga yan kay anak mo yan. I would not want to go into remittances kasi well, we have a way of knowing. Pero alam namin na you send regularly money to your son. Pakisagot lang po. Naman ni Interior Secretary Eduardo Anyo na isang isolated case ang kaso ni Sergeant Jonel Nuesca. Hindi ito dapat ituring na pagkakamali ng buong hanay ng Philippine National Police. Kasabay nito tiniyak ni Anyo ang hustisya sa pamilya ng maginang Sonia at Frank Anthony Gregorio. Sa public address kagabi, niulat ang kalihim sa Pangulo na na-inquest na si Nuesca kahapon sa Provincial Prosecutor's Office ng Tarlac. Today po ay na-inquest na siya na po siya sa Tarlac Provincial Prosecutors with 2 counts murder. At within the same day po ay na-file ang kaso sa Regional Trial Court ng Branch 67 Paniki Tarlac. Siya po ay under the custody now ng Chief of Police ng Paniki Tarlac at sisiguraduhin po namin na talagang hindi ito makakatakas at mai-serve yung justice. Meron na rin pong admin case na sinimulan ang Philippine National Police. Ito po ay isang isolated incident that we do not tolerate itong ganitong klaseng gawain ng polis. Nakakasira sa maraming magandang ginawa ng ating kapulisan, lalo na ngayong panahon ng pandemic.
Kinatigan naman ng Pangulong Duterte ang pahayag ni Secretary Anyo na ang kasalanan ni Nuesca ay hindi kasalanan ng buong organisasyon ng PNP dahil nagkataon lamang talaga na may topak o siraulo ang sospek. Alam mo, bihira ka makakita ng ganito. And you can only find this in people who are crazy. May tupak sa ulo ang... You do not. Ayun palang namatay is a mother, 52 years old, pati ang anak na 25, ang anak 25 years old, anak na lalaki. I agree with the General Anyo. Hindi ito this is just one of those things na yung bad break sa buhay ng tao. Hindi ito ginagawa ng... May tupak talaga ang gagong putang ina niya. Patong-pato ng kasong kriminal at administratibo ni Police Senior Master Sergeant Junel Nuesca ang pulis na pumatay sa magina sa Paniki, Tarlac. Ayon sa report, may grave misconduct at homicide cases si Nuesca noong Mayo at Disyembre 2019, pero parehong na-dismiss dahil daw sa kawalan ng sapat na ebidensya. Dinimanda na rin si Nuesca dahil sa serious neglect of duty noong 2016 nang hindi sumipot sa mga court hearings bilang testigo ng prosecution. Meron din siyang grave neglect of duty noong 2014 dahil ito ay tumanggi ng mga sumailalim sa drug test. At meron pang grave misconduct noong 2013 na pawang naibasura. Ayon kay Secretary Eduardo Anyo ng DILG, bukod sa kasong double murder, si Nuesca ngayon ay marap din sa administrative case matapos si Bakin sa serbisyo. Ikukonsidera ng Philippine National Police ang regular na pagsasailalim sa mga pulis sa neuropsychiatric examination. Sinabi naman ito ni PNP spokesperson Brigadier General Ildebrandi Usana sa harap ng nangyaring brutal na pagbatay ng isang pulis sa Maguinang sa Paniki, Tarlac. Ayon kay General Usana, dahil sa ang trabaho ng isang pulis ay stressful, mahalagang mabantayan ang kanilang asal upang hindi mawala ang kanilang kontrol sa sarili. Narito ang paliwanag ng spokesperson ng PNP. Meron po siya sa industrial psychological examination. Meron po yung work-related na examination. Alam niyo naman po, ang pagpupulis stressful po talaga. So makaka-apekto po talaga sa behavior ng isang police officer na kumakaharap sa dami ng problema ng bayan. So tinitingnan po namin yung mga ganitong anggulo, not necessarily attributing to the case of Nuesca po. Naghugas kamay naman ang Internal Affairs Service ng Philippine National Police sa pagkakadismiss ng kasong homicide laban kay Sergeant Nuesca na walang awang bumaril at pumatay sa Magina sa Tarlac. Ito'y matapos sabi ni Attorney Alfigar Triambulo ng PNP IAS na bagamat nirekomenda ng kanilang opisina ang pag-absueldo kay Sergeant Junel Nuesca, ang naturang desisyon ay inaprobahan naman ng Regional Director ng NCRPO. Ayon kay Triambulo, ang kasong homicide ay may kinalaman sa nangyaring pagkakapatay ng isang suspect sa isang drug bypass operation kung saan nakasama si Sergeant Nuesca sa team. Sinabi pa ni Triambulo na batay sa ginawang investigasyon ng PNP IAS, walang naging palso sa nabagit na bypass operation dahil upang irekomenda ang pagbasura sa reklamo kay Nuesca. Narito si Attorney Triambulo. Kinukuha namin yung mga coordination sa PDEA, kung meron ba, kung legitimate yung operation, yung kanilang mga pre-op, after pre-op, and then tinitingnan namin yung result ng SOCO sa crime scene, and then we find out na legitimate operation nga, kaya kami ay constrained na i-recommend na i-dismiss po yung kaso. May magandang balita ang pamahalaan para sa sambayan ng Pilipino ngayong Kapaskuhan. Ang magandang balita mula kay Max Insar Carlito Galvez Jr. at sinabing posibleng mapirma ng kasunduan ng Pilipinas at AstraZeneca para sa 20 million doses ng vaccine. Bukod dito ay sinabi din ni Galvez at tinak naman ng Novavax ng India na maglalandi sila ng 30 million doses ng bakuna laban sa COVID-19. Sa kabuuan, inaasang magkakaroon ang bansa ng 60 million doses
ng COVID-19 na vaccine sa second and third quarter ng 2021. Narito si Secretary Galvez. Hindi po tayo bitiwan ng AstraZeneca. At baka this coming next week, either December 28 o 29, inaantay lang po namin yung Ministry of Health regulatory authorization ng UK at pwede na po namin pirmahan yung kontrata. Ito naman po ay 20 million doses at 10 million doses for LGU at saka po sa ating private sector. So all in all po, kung magkakaroon po tayo ng pirmahan this coming month, meron po tayong 60 million for the second quarter at saka third quarter po. COVID-19 sa Pilipinas, makaraang madagdagan ng 1,721. Ang active cases naman nananatili sa 23,341. Nangunguna sa may pinakamaraming bagong kaso, ang Davao City umabot ng 151. Kasunod pa rin ang Quezon City, 142, Rizal, 85, Laguna, 81 at Maynila, 77. Ito na ang kalawang sunod na araw na ang daily new cases ay umabot ng mahigit 1,500. Samantala, nadagdagan naman ang 82 ang gumaling, kaya ang total recoveries ay 429,207 na. 10 naman ang namatay. Ang death toll ngayon ay nasa 8,900.